Ito na mga paps yung final. Kumbaga na full charge ko na siya. Ipapakita ko sa inyo yung specific gravity ng battery. Ito yung sinasabi ko na full charge na siya. Ayan o, tumapat na siya sa white. Ang brand nito Dynapower. Tapos ang size niya 6SM. Low maintenance. Kapag low maintenance battery, kailangan dadagdagan mo siya ng tubig. Dito may bukasan siya, ayan o. Hindi naman totally patay yung battery na to. Nalobat lang mga paps. Gusto ko lang pakita sa inyo kung paano siya i-full charge o ibalik sa dati. Yung iba na iiwanang nakasusi o may naiwanang nakailaw kaya nalolobat ng sagad. Itong battery na to naiwanang nakasusi. Bali 3 araw na po. Kaya sobrang lobat na yung battery. Gamit itong hydrometer tester, hihigupin natin yung tubig niya para makita natin yung specific gravity ng battery. Kapag may charge kasi yung battery, lumulutang yung nasa loob niyan, parang magic. Meron siyang color code, yung kulay green, white, tsaka red. Kung mapapansin nyo mga paps, natatapat yung tubig dun sa red. Halos hindi nga umaangat mga paps eh. Ibig sabihin yan, sagad talaga sa pagkalobat yung battery na to. So ito ipapakita ko sa inyo lahat ng butas. Pare-parehas lang na nalobat. Ayan mga paps. Bawat isang butas kasi na yan mga paps, may charge siya na equivalent na 2.1 yata. 2.1 volts mga paps. Kaya 2.1 times 6 kasi 6 yung butas niyan equals 12.6 mga paps. Medyo na delay kasi nag-isip pa ako. Hehe. Kaya ako pinapakita sa video na to mga paps kasi yung iba hindi sila naniniwala o tinatanong din nila paano nyo ba nalalaman kung defective yung battery. So itong hydrometer tester, isa sa mga ginagamit namin para malaman namin kung sira talaga yung isang butas ng battery. Pero hindi naman doon nagtatapos doon mga paps. Kailangan kasi i-full charge muna o i-try nating i-charge yung battery para malaman natin kung sira talaga. Tsaka depende rin sa edad ng battery. Ito mga paps halos hindi naman umilaw yung voltmeter tapos nasa 2 volts lang yata ito. Diba kapag kaganyan walang voltage, sasabihin nila patay yung battery. Sabi ko kanina depende rin sa edad ng battery. Ito kasing Dynapower na to 2 months pa lang kaya siguradong buo pa naman talaga yung battery na to. Kailangan lang i-full charge natin yung battery. Medyo matagal-tagal na kargaan ito para bumalik sa dati yung specific gravity niya. Yung tubig po ba kanina. So ayan, nagcha-charge na siya. Based naman sa experience ko mga paps, kapag yung battery nasa 2 years na po, tapos binoltage natin, tinignan natin yung sukat ng voltage, nakita naman natin nasa 2 volts lang. Eh pagka ganun mga paps, sira na po yung battery. Disclaimer lang mga paps, yun lang ang base sa experience ko. Pero kasi ito, buo pa naman talaga siya dahil 2 months pa lang yung battery mga paps eh. Bagong bago pa lang siya. Kung mapapansin yung mga paps, parang medyo nagbabubbles o kumukulo-kulo yung tubig niya. Normal lang yan mga paps. Kailangan dyan lahat ng butas na yan kumukulo-kulo para nagcha-charge talaga. Kapag ka merong isang butas na hindi kumukulo, yun po ang defective dyan. Habang nagcha-charge po tayo ng battery, merong isang butas na hindi kumukulo, defective po yung isang butas na yon. Based sa aking experience mga paps, so disclaimer lang po, pwede naman kayong mag-research pa sa ibang mga content creator o kaya i-google nyo. Maganda to mga paps content na to para sa mga baguhan pa lang nagbabateryahan ba. Nakakakuha sila ng idea kung paano mag-check ng battery. So sinishare ko na rin dito para nalalaman ng customer na yung battery pala buo naman. Kumbaga hindi naman natin sila niloloko. As you can see mga paps, 13.3 volts na siya. Pero yung tubig niya, hindi pa gaanong bumalik sa dati. Yun yung tinatawag ko na matabang pa yung tubig. Kasi kailangan bumalik siya sa dati mga paps eh. Try natin higupin. Ayan mga paps, nangalahati pa lang sa pula. Ang gusto kong mangyari dito, babalik siya sa kulay white. Yun kasi yung normal charge ng battery. Pero itong baterya na to, pwede mo nang gamitin sa sasakyan. Kaya na niyang paandarin yung sasakyan mga paps. Kasi ang importante lang naman doon, yung unang bugso ng kuryente. Yung starting power ba. Kapag ka naman napaandar na po kasi yung sasakyan, magcha-charge na po yan sa alternator. Kaya mapupull charge na rin yung battery. Basta gamitin lang ng gamitin yung sasakyan, ganon.
Ito kasing battery na to, hindi naman masyadong nagagamit, kaya dito muna siya. Bukas i-charge ko pa siya pagka may nagpa-charge sa akin ng mga customer, isasabay ko ulit. Ito na mga paps yung final. Kumbaga na full charge ko na siya. Ipapakita ko sa inyo yung specific gravity ng battery. Ito yung sinasabi ko na full charge na siya. Ayan o, tumapat na siya sa white. Ayan. Parang magic mga paps, lumulutang yung nasa loob. Ayan o. So ayan, buo yan mga paps. Ngayon kapag merong isang butas na hindi tumapat sa puti, kung bumalik pa rin siya sa pula, ibig sabihin nun sira na yung isang butas na yon, hindi nag-charge yung isang butas kasi nanatili na siya sa pula. Ganyan lang mga paps yung logic netong hydrometer tester. Lumulutang siya kapag may charge yung tubig. Ayan o. Nung nagsisimula pa lang akong magbaterya mga paps, medyo hula-hula lang din po ako kasi wala pa nung battery pH. Kaya sana pa-share naman po ako netong video para mas maraming makaalam kung paano mag-check netong battery o kung paano i-check yung tubig ng battery. So hindi naman dito nagtatapos yan mga paps, marami pa rin pasikot-sikot yung baterya o sa pag-check ng battery. Kaya pa-subscribe na rin ako mga paps. Meron po akong sariling battery shop at gumagawa po ako ng mga video content tungkol sa battery ng mga sasakyan.